Sa magpagpalang gabi sa bawat isa, welcome sa ating morning jam! Stay relax muna tayo dyan tayo mamupo at makinig ng mga awitin. At ngayon nga pala may aandog kami sa una naming awitin na nadunalang Perfect Love. Mapagpalang muling gabi sa bawat isa. Sa ating pangalawang awitin ay ito yung merong title na Magbalik, na parang nagsasabi na kailangan natin na magbalik na sa Panginoon habang may oras pa dahil natin din ang panahon na babalik din siya at kukunin niya yung mga tapat sa Kanya. Kaya pakinggan niyo po ang mensahe ng aming awitin, Magbalik. Amen.
si Kristo sa puso mo at masisi sa mga nagawang kasalanan mo. Tanggapin mo si Kristo sa buhay mo at masisi sa mga nagawang kasalanan mo. Men, muli sa mapagpalang gabi sa bawat isa, marahil kaibigan, ikaw'y nandito sa aming programang Wali Jam Concert. Meron kang problema sa iyong pamilya, sa iyong relasyon, kaibigan, meron kang problema, o kaya ang iyong mga kamag-anak, kaibigan, may sakit karamdaman, at naisip mo magpamatay, kaibigan, huwag mong susubukan yan. At iniisip mo parang walang nagmamahal sa iyo, kaibigan. Ang ating Panginoon Jesus ang nagmamahal sa akin at nagmamahal sa iyo. Kaya pakinggan mo po ang mensahe ng aming awitin, may pamagat na may garamay ka. Huwag kang mag-alala, nayaramay ka. Ang dahilan kung ba't sa krus ay napako siya, upang malaman mo na mahal ka niya. Kay Jesus ay lumapit ka. Di ko alam kung ano ang dinadala, mga pasakit dala, hindi lang pagod ka na. Dito marahil ay bigat na bigat, problema mo pasan-pasan, ay hirap na hirap. Isang gabi sa iyong higaan ay nagising ka, walang pating ng pagluhan, dumali sa iyong mata. Walang kamay ang umaplos at nagsabi, kaya ba yan? Ang iyong dibdib na ang sumiski, ba't di na makayanas? Sa buti ng uno, agad mong tinapot, palis ng isang alas at di isang gamot. Tinaka mong inumin para matapos na wakasan ang iyong buhay, para humupa na ang unos ng buhay na kailan hindi matatakasan. Huwag sadaling sasabihin ko'y makikita, Jesus na naman malasakit para sa iyo, nagpakasakit para sa iyo. Mag-alala, may garamay ka. Ang dahilan kung ba't sa krus ay napako siya, upang malaman mo na mahal ka niya. Kay Jesus ay lumapit ka. Iniwan ka ang kabarkada mo, ng kasintahan mo, hindi na nakipaggalit ang nandyan sa puso mo. Sawa ka na pingit matapasan-pasan at kapahal ko sa buhay, sa baling ng karamdaman at panay kasalanan at panay kaguluhan. Naghahanap ka na tunay na kaibigan, inasahan ang maririnig mo. O ikaw ay Jesus na nagmamahal sa iyo at nag-aantay sa iyo. Saan man tutungo ang buhay, may garamay ka na magbibigay buhay. May kaibigan ka na minsan sa krus ng Kalbaryo nilusta, habang nasapasan ang kasalanan ng tao. Tugo ang pinagbayad, magtubos ang kasalanan, upang may maayos sa iyak na kamatayan ng parusa, na sana ay dapat lang sa akin inako niya. Dahil sa pagpupunta niya sa pag-alala, may garamay ka. Dahilan kung ba't sa krus ay napako siya, upang malaman mo na mahal ka niya. Kay Jesus ay lumapit ka.
maniwala sa pag-ibig niya sa'yo. Ano pa bang di kaya niyang gawin para sa'yo? Nariyan ang Biblia, hala sige basahin mo. Kung tunay na kaibigan ang aasahan mo. Habang ang pag-ibig na di matutumbasan. Ang pangako niya sa'yo ay buhay na walang hanggan. Ano man ang kasalanan mo ay pagsisihan mo. Pagpatawad niya ay maaasahan mo. Sa kasalanan ay aabuhin ka. Manumbalik ka, tatanggapin ka niya. Sa walang day di niya minawayaan. Ikaw pa kaya hindi niya tumulong ang mag-alala. May karamay ka, dahilan kung ba't sa krus ay nabago siya. Upang malaman mo na mahal ka niya. Kay Jesus ay lumapit ka. Mag-alala, magtiwala ka. Hindi ka babayaan niya. Masakit dalahin ipagkatiwala mo kay Jesus na nagmamahal sa'yo. Magtiwala ka, may pangako siya. Sa huli niyang pagbalik ay sasama ka. Wala nang lumabang uling papatak sa paraiso ni Jesus. Huwag kang mag-alala, may karamay ka. Ang dahilan kung ba't sa krus ay nabago siya. Upang malaman mo na mahal ka niya. Kay Jesus ay lumapit ka. Huwag kang mag-alala, may karamay ka. Dahilan kung ba't sa krus ay nabago siya. Upang malaman mo na mahal ka niya. Kay Jesus ay lumapit ka. Sige po, maraming salamat. Sa mapagpalang gabi sa ating lahat. Lahat ba tayo ay nakaranas ng pumili ng isang bagay na akala natin ay para talaga sa atin? Siguro lahat naman tayo ay nagmahal na, di ba? Pero naramdaman mo ba na yung taong pinili mo ay hindi pala para sa'yo? Kung naranasan mo na yan, tingin ko para sa'yo ang tulang. Sa mundong punong-puno ng pagmamahalan, magkakaparehong kasarian nagmamahalan. Kambak ang pangunahin na uuso ngayon. Sana all na palaging binibigkas sa mga single ngayon. Mga kababaihang iniwan na parang wala lang. Ngayon, natatakot ng magmahal ng kalalakihan. Ngayon, ako'y naririto sa inyong harapan upang kayo ay payuhan. Dahil ang tunay na pagmamahal ay amin ang natagpuan. Sa lalaking hindi lang tsokolating mahal ang kayang ibigay, kundi sugat at latay ang kanyang inialay. Hindi lang rosas na pansamantala ang buhay, kundi ang pangako na buhay na walang hanggan. Hindi lang lalaking puro pangako pero madalas naman napapako. Dahil ang lalaking nagmahal sa akin at nagmahal sa iyo ay pinako. Ngayon, tumako naman tayo sa salitang napako. Siya pinako para sa kasalanan mo. Siya pinako para sa kaligayahan mo. Siya pinako para sa iyo. Lagi kang naguguluhan, nagtatanong, sino ba ang pipiliin ko? Yung mahal ko o mahal ba ako? Pero di ba pinili mo yung lalaking mahal mo? Hindi mo pinili yung lalaking mahal ka sa kabila ng mga pagkukulang mo. Hindi mo pinili yung lalaking inunang ikaw ay piliin. Hindi mo pinili yung lalaking inuna kang mahalin at tanggapin kahit alam niya ang lahat ng bagay ng tungkol sa'yo.
Hindi mo pinili yung lalaking alam mong hindi nasasaktan. Pero pinili mo yung lalaking hindi pala sa'yo nakalahan. Pinili mo yung lalaking kasama mo lang sa kaligayahan. Di mo pinili yung lalaking sasamahan ka sa kalungkutan. Yung tapat hanggang sa wakas. Yung tapat magmahal hanggang dulo. Pero, hindi ba pinili mo rin yung sa taong hindi ka man lang binigyang halaga? Hindi mo pinili yung taong hindi man lang pinili yung lalaking binigyan ka ng halaga. Yung kayang makita ang lahat ng kahirapan ng buhay mo at kayang makita ang kakulangan ng pagkatao mo. Pero dahil tayo ay sadyang matigas ang ulo, mas pinipili natin yung mga bagay na alam natin masasaktan lang tayo. Mas pinipili natin yung mga bagay na alam natin talo tayo. Pinipilit nating sumugal sa mga bagay na alam natin sa bandang dulo tayo ang luluha. Di man lang natin pinili ang isang lalaking hanggang sa wakas ay kaya kang ipaglaban at kaya kang bigyan ng buhay na walang hanggan. Pilit mong binabalikan ang nakaraan. Kahit meron namang isang lalaking nagmamahal sa'yo sa kasalukuyan. Yung lalaking hindi man lang tumingin sa iyong mga kakulangan. Yung lalaking pinili kang tanggapin sa kabila ng mga pagkukulang mo sa buhay. Dahil lang ang gusto ng lalaking ito ay tanggapin mo siya sa buhay mo at bigyan mo siya ng buwang sa puso mo. Gusto lang ng lalaking ito ay tanggapin mo siya sa buhay niya kahit hindi mo siya nakikita pero nararamdaman mo ang presensya niya. Yung paniwalaan mo siya sa mga pangako niya kahit sa kabila ng mga pagkukulang mo. Ang nais lang naman ng lalaking ito ay aminin mo at humingi ka ng kapatawaran sa mga pagkukulang mo dahil ang lalaking ito ang pupuno sa iyo. At ang tinutukoy kong lalaki ay hindi lang basta lalaki. Dahil ang lalaking ito ay hindi lang basta nangangako. Hindi lang basta nawawala. Dahil ang lalaking ito ang kalakasan. At dahil sa lalaking ito, pilit kong nagbabago kahit ako'y makasalanan. At kahit tayo ay pinipili niya, nananatili tayo pumipili sa mga bagay na tayo lang ang masasaktan hanggang dulo. At dahil sa lalaking ito, pinili kong ako ay lumaya dahil siya ang tunay na nagpalaya sa akin. Pero bago ako magtapos, meron akong tanong sa'yo. Kaibigan, gusto mo rin bang mahalin ang lalaking minahal ko? Pero dapat sana kilala mo kung sino siya. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Sa mga hindi ko po nakakilala sa akin, ako nga pala si Sister Janty and gusto ko lang po mag-testify kung paano binago ng Panginoon siya sa aking buhay. So before po yun, sino po dito yung nakakaranas ng bata sila na feeling nila hindi sila yung favorite ng magulang nila? Diba? Mostly sa mga kabataan, diba? So, ako kasi, hindi kasi ako lumakas sa magulang ko talaga. Kila Mami Rachel, yung mama niya talaga yung nag-alaga sa akin and mga ilang taon si Mami Rachel na. So, doon nagsimula na wala akong magandang communication or relationship sa family ko. Pero, nagsusupport naman sila and araw-araw naman kami nagkikita. Pero, siguro hindi ko nang maranasan or hindi ko maramdaman yung love na hinahanap ko sa family. So, nung nawala si Lola, nung nagkasakit siya sa bone cancer, parang doon ko mas hinanap yung love na gusto kong makita, gusto kong maranasan. So, hinanap ko siya sa mga friends ko kasi hindi ko naman siya mahanap sa family ko. Hindi ko siya maramdaman sa family ko. Pili ko pag sa bahay namin parang ang bigat-bigat. Sa bahay namin parang puro judgment na ini-expect ko. Yung family ko yung unang makakaintindi sa akin o yung family ko unang magsusupport sa akin. Pero sa kanila ko unang naranasan yung judgment, yung pressure na mas nagpabigat sa akin. At dahil sa ganong sitwasyon, mas hinanap ko yung love
sa friends ko na akala ko sila yung tutulong sa akin na kapag kasama ko yung mga friends ko, ang saya-saya namin, nagdadaldalan kami, nagkukwentuhan, pero sila rin pa yung magtuturo sa akin ng mga maling bagay, katulad ng mga pagmumura, natuto kong uminom ng palihim sa parents ko, at maging pagpabaya ng pag-aaral ko, pakikipagrelasyon na palihim na hindi alam ng mga magulang ko, at maging mga iba't ibang bagay pa, panonood ng mga malalaswa, mga babasahin na hindi naman angkop sa mga kabataan katulad ko. At sa murang edad, akala ko parang doon na lang ikot yung buhay ko kasi nakikita ko naman yung ibang kapatid ko, ganun din naman yung ginagawa nila. Most of my friends is ganun din naman yung ginagawa nila. So parang siguro ganito na lang talaga yung buhay ko, siguro ganito na lang talaga ako. And parang habang tumatagal, pagkasama ko yung mga kaibigan ko, kapag gumagawa ko ng kasalanan, masaya. Masaya talaga. Pero kapag mag-isa ka na lang, parang nakakapagod, nakaka-drain, na parang, Lord, bakit ganito? Parang walang say-say yung buhay mo. Parang hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam kung anong kulang. And nag-try ako na sumama or mag-join sa isang choir, sa isang malaking simbahan. At akala ko doon ko na mahanap yung presence, Lord. Or doon ko na mahanap yung love kasi church daw yun eh. Ayun daw yung unang nagbibigay sa'yo ng love. Pero dahil hindi ganun ka, ay walang standard ng church or parang hindi sila namumuhay sa kabanalan. So parang sila lang yung mas nagpalala sa akin na parang yung mga tao iniisip na nag-church ka pero ganyan ugali mo, nag-church ka pero bakit ganyan yung buhay mo. So umalis ako dun sa church and mas doon bumigat, mas doon humirap yung buhay ko. Parang di ko na alam kung anong purpose ng buhay ko. Ilang beses na ako nagtaka magpakamatay dahil sa mga nararanasan ko, sa traumas na ako lang yung nakakaalam, na hindi ko alam kung kanino ako magsasabi kasi feeling ko kapag nagsabi ako sa parents ko, pag nagsabi ako sa friends ko ay i-judge lang nila ako. And nag-pray ako nun kay Lord dahil yung lola ko Christian din siya. So nung bata ako, turuan niya ako mag-pray. Nag-pray lang ako nun kay Lord ng simple. Sabi ko, Lord, gusto ko po sana makahanap ng church na tutulong sa akin na mas makilala kayo. Yung church na magpaparamdam sa akin na parang pamilya nila ako. Yung church na magtuturo sa akin ng mga salita mo. Yung church na tutulungan ako or isusupport ako sa paglago. At after ko mag-pray, ay dumating aking kapatid, si Brother Marky. Niyaya niya ako sa 180 Jump sa Mother Church sa Ami Rosario. At doon, pagpasok pa lang na naramdaman ko na parang kakaiba, na parang ang gaan-gaan, na parang wala akong problema. At nung nagpatanggap na yung pastor doon, si Pastor Seth, ay sabi niya tumanggap daw ako ng seryoso at baka doon ko na mahanap yung kasagutan sa mga tanong ko. At doon tumanggap ako ng seryoso at nagpatuloy ako noon sa pagdalo sa church every Sunday. And after hindi ko na malayan na binabago na pala ni Lord yung buhay ko, na inaayos na pala ni Lord yung buhay ko, yung relationship ko sa family ko. Nabitawan ko na yung mga kasalanan, katulad ng pagmumura, panonood ng mga malalaswa, maging yung nilayo na rin ako ni Lord sa mga friends ko na hindi sa akin makakatulong. Maging inayos ni Lord yung relationship ko sa family ko and sa mga kapatid ko. At hindi lang yun, mas naranasan ko yung love sa church na akala ko walang taong nag-care sa akin, pero nandiyan sila pastor, sila Sister Mia na laging handang tumulong, hindi lang sa pananampalataya, kundi sa mga personal na bagay ko, sa pag-aaral ko, at maging sa mga kaibigan ko sa church, dito sa Cavite City and sa Rosario, na tumutulong sa akin na mas mag-grow sa pananampalataya ko at hindi naninira sa akin. Kaya kapatid, kung hinahanap mo yung love, kung hinahanap mo yung mga kasagutan, kung hindi mo na alam kung ano yung purpose ng buhay mo, at di ka sigurado sa kaligtasan mo, bakit hindi mo subukan si Lord? Kasi ako, alam kong hindi ako bibiguin ni Lord at alam kong hindi ka niya bibiguin. Yan lamang po sa Diyos ko, kapatid.
Ay, grabe. Kapagod naman sa school. Grabe na kapagod sa school. Dami activities. Uy, makapaglaro nga ako. Ano yung mga laro dito? Welcome to Broken Hearts Mobile Game. Enter game. Choose your character. Uy, ano kaya magandang gamitin ko dito? Ito kaya. Ayoko nito. Bakit nito? Ito na lang kaya. Ay, ayoko rin na ito. Ayoko sunod. Ito na lang. Okay ito. Ito na lang gagamitin ko. As your character. Sige, Start game. ito na lang. Uy, angas. Parang sa tuloy akong laro Kaso, bakit parang nandito sila mama at papa? Nag-aaway ba sila? Ma! Pa! Huwag na kayo mag-aaway! Huwag na kayo maghiwalay, please, ma! Tigilan nyo na yung pag-aaway nyo! Ma! Tigilan nyo na yan! You failed this level. Sabi na naman, sino kaya nakakuha ng perfect score today? Wala ko na si Aki Wayne. Ma'am, good morning po ma'am. Malit po ako sa Lagi ka na lang late, Aki Wayne. Ano ba? May bala ka pa bang graduate? Ma'am, sorry po, nalit. Marami pong ginawa. Puro excuses. This one's the last. Ngayon gusto ko makilala ang parents mo at kakausapin ko sila. Lagi na lang failed ang exam mo. Ma'am, babawi na lang po ako sa susunod, ma'am. No! This one's the last talaga. Tingnan mo ang score mo. 0! You failed this level. Uy, bagsak na naman sa exam. Ano ba yan? Mapaglaro lang ala. Uy, may pustahan pala ngayon, no? Sa kayo mga kaibigan ko, kaso wala akong pumus na eh. Gusto ko sana sumali. Uy, oh pre, nandiyan pala kayo mo pre. Tignan nyo mo pre. May pustahan ngayon pre, oh. Pre, kaso wala akong pumus na pre, oh. Pre, Baka kamusta naman, ako, ah. pre? Tres, pre. Uy, pwede na yun pre. Sa'yo pre, okay pre. Di ba lang sa akin, pre? Uy, ayos na yan. Pag tayo manalo dito, magmamakdo tayo, pre. Balita ko bagsak na. Ito na, pre. Sige na, pre. Ito na, pre. Kaya natalo, pre. Uy, pre. Namatay ako, pre. Talo, pre. Natalo, pre. Pre, hindi ko nakita yung kalaban, pre. Pre, minsan na nga tayo magkasama eh. Papatalo ka ba kami? Pre, sorry, Pero pre. magkaibigan tayo, pre. Sorry, pre. Tara na nga. Sayang pusta namin sila. Hindi ko naman yan. You failed this level. Ano? Siyempre tayo. Bakit mo mag-meeting ngayon? Uy, sino yan ba yun? Kanina pa ako nag-chat ah. Hindi sila sa punta ko ah. Uy, Ria, nandito ka lang pala. Kanina pa ako nag-chat sa'yo. Ba't ngayon hindi ka sumasagot? Wayne, nandito ka pala? Kasama ko sa mga kaibigan ko eh. Wayne, ayaw ko na sana itong patagalin eh. Wayne, di pa kasi ako ready. Alam mo naman strict yung parents ko, di ba? Yeah, pag ngayon mo na sinabi. Tagal ko naghintay sa'yo. 2 taon ako naghintay sa'yo. Pag ngayon mo na sinabi yan. Alis na kami. Ano ba naman yan? You failed this level. You have only one life left. Naramdam, puso ay nagdurugo. Ano ba naman yan? Nakaalam kung saan ka patungo. Iwan ako ng mga tropa ko. Pati ba naman si Ria?
Wala na bang nagmamahal para sa akin? Wala na bang nagmamalasakit para sa akin? Bro, may problema ko bro. Ano po, iniwan ako ng mga tropa ko. Pwede ba kitang may problema? Hindi po. Sunod ka na sa pangalan namin sa Diyos. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, maraming salamat maraming sa salamat iyong pag-ibig. sa iyong pag-ibig Sa akin. sa akin. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, tawad sa aking mga pagkakasala. patawad sa aking mga pagkakasala. Tinatanggap kita sa aming puso't isipan. Tinatanggap kita sa aking puso't isipan. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming panalangin Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Salamat po. Lord, ngayon ay naunawaan ko na ang halaga ko. Ang pagmamahal mo ay hindi nasusukat kung ano ang katayuan ko. Kung buo ba ako. Kundi ito ay kung ano ang pagmamahal mo sa akin. Hindi nasusukat ang pagmamahal mo sa akin. Kung gaano karami ang kaibigan ko. Kung gaano ko magaling sa klase. Dahil ang halaga ko ay hindi kung sino ako, kundi ang sino ka. Isang mapagpalang gabi po ulit. Di pa po tapos yung kanta namin. So, may ihahandog po kami mga kanta. Minsan hinahanap natin yung pag-ibig sa tao, sa mga mahulog bagay, sa mga material na bagay. Pero, nawawala rin sila or nawawala yung interest natin. Pero yung pag-ibig ni Lord sa atin ay walang hanggan. Kaya pakinggan niyo po ang aming awitin, Walang Hanggan.
Amen. Magandang gabi sa bawat isa. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Gusto pa nila kumanta. Mamaya na ulit. Amen. Welcome po sa ating 180 Jam. Sino pong masaya ngayong gabi? Parang malungkot yung iba eh. Hindi halata sa mukha. Amen. Ang ating pong tema ngayon ay Where do broken hearts go? Sino po yung mga broken hearted? Huwag na magtaas ng kamay. Tataas pa eh. Amen. So, mayroon pa po tayong mga awitin, pero bago po yun, ay nais ko po muna na magbahagi ng salita ng ating Panginoon dahil kailangan po natin ito sa ating pong buhay. Lahat po tayo pwedeng dumanas ng kabiguan. Tama po ba? Lahat tayo pwedeng dumanas ng masaktan. Sino yung nasaktan? Amen. Kaya yung tinatawag na broken-hearted, di ba? Ang broken-hearted po, ito po universal experience, whether from loss of family member, loved ones, betrayal, disappointment, or failure. Hindi lamang po sa love life ang pagiging broken-hearted. Tama po ba? Pwede tayo mag-broken-hearted sa maraming bagay. Amen? Amen. Pero yun na ang tanong, where do broken hearts go? Pag nakaranas tayo ng nasaktan tayo ay nahihirapan, bigo, saan tayo pumupunta? Amen? Napakahalaga po maunawaan natin ito. Dapat maunawaan natin. Bakit? Lahat po tayo pwedeng masaktan. Amen? Ang malimit tayo, hinahanap natin sa barkada, sa bisyo, diba? Yung iba sa droga, kung ano-ano pa, na maling mga bagay. Pero dapat maunawaan po natin. Basahin ko po sa Psalms 34 verse 18, sabi po dito, The Lord is close to those broken-hearted and save those who are crushed in the spirit. Kaya huwag pala tayong malungkot kasi sabi sa Bible, the Lord is close to those who are broken-hearted. Praise God. Ang Diyos pala, ang Panginoon, ay malapit sa mga tao na broken-hearted. Kasi gusto ni Lord na tulungan tayo. Amen? Tayo kapag ay broken-hearted, iniisip natin, nagagalit tayo sa Diyos, naghahanap tayo ng mga nagre-rebelde tayo sa Diyos, pero hindi. Si Lord pala lalong malapit dapat sa mga taong broken-hearted. Kaya tingnan po natin ito. So saan tayo pupunta kapag tayo broken-hearted? At hindi ko na po ito papakalayuin pa mga kapatid. Ang nais namin dalhin sa inyo ay si Jesus. Amen? Hindi po sa bisyo, hindi po sa relasyon, hindi po sa relihiyon. Hindi po namin kayo naisikayatin sa religion. Napakarami na pong religion dyan. Amen? Libo-libo. Pero ang kailangan natin, magkaroon tayo ng relationship sa ating Panginoong Jesus. Number one, so where do broken hearts go? Number one, broken hearts go to Jesus. Amen? Dapat tayo ay lumapit sa ating Panginoong Jesus. Bakit mga kapatid, mga minamahal sa Panginoon? Letter A, Jesus understands our pain. Naiintindihan ni Lord ang ating sakit na nararamdaman. Bakit? Isaiah 53 verse 3, sabi po dito, He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain. Si Jesus daw, sabi sa Bible, nakaranas ng rejection. Sino dito nakaranas ng rejection? Rejection. Si Jesus nakaranas na ma-reject ng mga taong minamahal niya, ng mga taong tinulungan niya, ng mga taong pinagaling niya, pinaghimalaan niya, pero ni-reject siya ng mga tao. So, ibig sabihin, alam ni Jesus yung pakiramdam na ma-reject. Kaya marahil ikaw yan, hindi ko po alam ang inyong buhay, hindi ko po alam sino naganyaya sa inyo. Marahil feeling mo, rejected ka, walang nagmamahal sa iyo, walang nakakaintindi ng pain na nararamdaman mo. Ang nais kong sabihin sa iyo, si Jesus, naiintindihan niya yung pain na yung nararamdaman. Amen? At alam niya ang gagawin. Jesus experienced betrayal, deep sorrows. He knows how we feel. Si Jesus po mismo umiiyak. Diba? Hindi po masamang umiyak. It's okay to cry. Minsan, lalo sa mga lalaki, diba? Sabi nila parang pag umiiyak, parang bakla. Diba? Hindi po yung totoo. Si Jesus nga mismo umiyak. John 11 verse 35, sabi po dito, Jesus wept.
Pinakamaikling verse sa Bible. Tumangis si Jesus. So, meron na kayong memory verse ha? Jesus wept, John 11:35. Pinakamaiksing verse. Si Jesus mismo. Oh, ayun pala, meron pala tayong taga. Salamat sa ating project, ano tawag doon? Projectionist. Jesus wept, tumangis si Jesus, si Jesus mismo umiyak. Oh, tayo mga kapatid, lahat tayo, marahil nakakaranas tayo ng mga sakit sa ating buhay, kabiguan, na iintindihan ka ni Jesus. Dahil nakaranas siya ng sakit, nakaranas siya ng rejection, literal na sakit, binugbog, nilatigo, kung ano-ano mga sakit nararamdaman ni Jesus. Kaya alam ni Jesus, kung nararamdaman mo, lumapit ka kay Jesus. Letter B, Jesus invites us to come to Him. Hindi lamang nauunawaan ka ni Jesus, ini-invite ka pa ni Jesus na lumapit sa Kanya. Matthew 11 verse 28, ano pong sabi dito? Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Sa Tagalog, Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Amen? Kay Jesus mo lang matatagpuan ang kapahingahan. Kaya kung ikaw broken-hearted, kung ikaw meron ka mga sakit na nararamdaman sa iyong kalooban, feeling mo walang nakakaunawa sa iyo, walang nagmamalasakit sa iyo, sabi ni Jesus, lumapit ka. Kung ikaw ay nabibigatan. Alam niyo mga kaibigan, mga minamahal, dahil ganyan din po kami. Ako po mismo, galing ako sa broken family. Malungkot ang buhay, magulo. Feeling ko, hinanap ko sa barkada, hinanap ko sa bisyo, yung magkasiyahan, pero hindi ko natagpuan. Pero nung nakilala ko si Jesus, doon ko lang po naramdaman yung tunay na kapayapaan at kagalakan sa aking pong buhay. Kaya po kami naglilingkod sa Panginoon. Hindi po ibig sabihin, pag naglilingkod ka sa Panginoon, wala nang problema. Meron pa rin po mga problema. Pero, kagandahan nito, pagkasama mo ang Panginoon sa iyong buhay, tutulungan ka ng Panginoon. Amen? Bibigyan ka niya ng kapahingahan. Bibigyan ka niya ng kapayapaan. Alam niyo po, ang kapayapaan, hindi mo yan mabibili. Hindi ka pwede pumunta sa Mercury, pabili po ng isang banig ng kapayapaan. Wala ka mabibili doon. Tama ba? Amen. Punta ka sa Dali, pabili po ng kapayapaan. Wala, di ba? Sa SM, ano sabi sa SM? We got it all for you. Pero, maghanap ka doon ng kapayapaan, wala kang mabibili kapayapaan. Marami kang pera, paglabas mo ng SM, ubus na yung pera mo. Amen? Kaya, kay Jesus mo lang matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Bakit? Tinan nyo mga kaibigan, mga minamahal, merong mayayaman. Di ba, nagpapakamatay sila. Marami silang pera, pero hindi po sa pera matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Hindi rin po sa relasyon. Tinan nyo, marami kayong mga nagba-viral, di ba? Viral, mga naghihiwalay. Bakit? Hindi nga sa relasyon ang tunay na kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan kay Jesus mo lang matatagpuan. Amen? Hindi yan sa bisyo, hindi sa relasyon, hindi sa pera, hindi sa material na bagay, kundi kay Jesus mo lamang matatagpuan, kaibigan, ang tunay na kapayapaan, kagalakan. Letter C, Jesus heals the brokenhearted. Psalms 147 verse 3. Awit 147 verse 3. He heals the broken-hearted and bind up their wounds. Praise God. Kung ikaw broken-hearted, si Jesus lang ang makapagbibigay sa iyo ng tunay na kagalingan sa iyong puso. Si Jesus lang, mga minamahal. Pero hindi naman kasi ibig sabihin, pupunta ka dito sa church, kilala mo na si Jesus. Minsan, pumupunta tayo sa church dahil napilitan lang tayo. Di ba? Dahil inaya tayo ng kasama natin. Pero dapat, ang sasabihin ko sa iyo, magkaroon ka ng tunay na relasyon sa Panginoon. Amen po ba? Kasi iba yung kilala mo lang si Jesus sa pangalan, pero wala ka namang relasyon sa Kanya. Dati po, nung wala pa ako sa Panginoon, ako'y relihiyosong tao. Naglilingkod ako sa simbahan, pero pagkatapos sa simbahan, puro bisyo, mura dito, maling relasyon. Hindi pala dapat ganun. Bakit? Isipin mo, gusto mo, i-bless ka ng Panginoon, gusto mo maghimala sa iyo si Lord, pero pasaway ka naman. Hindi ka naman sumusunod sa kalooban ng Diyos. Di ba?
Kung gusto mo lubos na pagpalain ka ng Panginoon, sumunod tayo sa kalooban ng ating pong Panginoon. Number 2, let Jesus heal and restore you. Praise God. Alam niyo mga kapatid, si Jesus, kahit makapangyarihan sa lahat, hindi kanya pipilitin. Ganun si Jesus. Hindi kanya pipilitin. Bibigyan kanya ng pagkakataon, pero ikaw mismo, you need to make a decision. Ikaw mismo, kailangan mo magdesisyon. Pag hindi mo siya pinayagan sa iyong buhay, hindi siya papasok sa iyong buhay. Dahil si Jesus ay binigyan tayo ng free will. Anong sabi sa John chapter 1 verse 12? Sino mang nagsitanggap sa Kanya ay pinagkalooban ng karapatan maging anak ng Diyos. John 1:12. Kailangan mo siyang payagan sa iyong buhay. Kailangan mo siyang papasukin sa iyong buhay. Kaya kanyang bigyan ng comfort. Letter A, accept His comfort. Sabi po sa 2 Corinthians 1:3-4, the God of all comfort, who comforts us in all our troubles. Sa lahat ng ating kabigatan, sa lahat ng ating kaguluhan, kaya tayong i-comfort ng ating pong Panginoon. Napakahalagang maunawaan po natin ito. At may pangako ang Diyos, letter B, hold on to His promise. Isaiah 41 verse 10, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. May pangako ang Panginoon sa mga seryosong lalapit sa Kanya. Tutulungan tayo ng ating pong Panginoon. Pangatlo at panghuli sa ating pong pagtatapos, hindi ko na po masyadong papakabahin pa. Let Jesus use your story for His glory. Marahil po nakaranas tayo ng kabiguan, marahil broken-hearted ka, pero yung mga kabiguan natin, mga sakit na ating naranasan, pwede yung maging patutuo natin balang araw. Amen po ba? Kung nakaranas ka ng kabigatan, nakaranas ka ng kapagsakan, letter A, turn your pain into purpose. Sabi po sa Romans 8 verse 28, and we know that all things work together for good to those who love God. Magmahal mo ang Diyos, lahat ng bagay, pangit man o mabuti, gagamitin ng Diyos para sa ikagaganda ng iyong buhay. Kaya marahil dumadanas tayo ng mga pangit na pangyayari, dumadanas tayo ng mga pangit na sitwasyon, tandaan natin, all things work together for good to those who love God. Letter B, encourage others with your testimony. Kaya huwag po tayong mahiya. Lalo na po doon sa mga nakaranas ng pagkilos ng Diyos. Huwag niyo pong ikahiya ang ginawa ng Panginoon sa inyong buhay. Kaya kanina nakapakinig kayo ng patotoo. Actually, may iba pa sana magpapatotoo kasi hahaba tayo. Diba? Sa susunod na 180 jump na lang. Kaya kung tunay kang Kristiyano, dapat makaranas ka talaga ng tunay na pagbabago. Dahil ang sabi po sa 2 Corinthians 5 verse 17, ang sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, ngayon ay pawang naging bago. Kung ikaw ay nakapag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Amen? Wala na ang dating ng pagkatao sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Pati ang puso mo, babaguhin ng Panginoon. Yung broken heart, aayusin ng ating pong Panginoon. At panghuli, letter C, keep walking on Jesus. Hebrews 12 verse 2. Fix our eyes on Jesus. Bakit? Marami po tayong mga kabiguan na pwedeng maranasan, problema. Merong iba, manlalamig sila sa pananampalataya. Pero, mag-focus ka lang sa Panginoong Jesus dahil siya ang ating pong kalakasan, siya ang tutulong sa'yo. Siya lang mga kapatid, hindi po tao. Kahit tao, kulang ang magagawa. Maghanap ka ng relasyon, kulang pa rin ang magagawa. Magpakapagod ka sa trabaho, magpakayaman ka, kulang pa rin yan. Kung wala si Kristo sa iyong buhay, kulang. But if you have Jesus, you have everything. Sabi nga ng isang kasabihan. Panghuli mga kapatid, meron po sa mga Japanese, actually naipanood ko na ito nung nakaraan, pero kwento ko na lang, yung tinatawag na kintsugi. Yung pag merong nabasag na mga halimbawa, mug or vase, di ba tayo, tinatapon na po natin, di ba? Sila, ang ginagawa nila, meron po silang tinatawag kintsugi, nire-repair nila yung mga broken na mga vase, nilalagyan nila ng gold, yung bawat crack.
tapos pinagdidikit-dikit nila. At alam niyo mga kapatid, mas tumataas yung value, yung halaga ng basag na vase. Dahil ginawa na nila ng paraan tapos may gold na. Mas tumataas pa yung halaga ng value ng basag. Kaya mga kapatid marami tayo nakaranas maging broken sa harapan, di ba, ng ating pong Panginoon, broken-hearted, bigo. Pagkatiwala mo lang sa Panginoon, yung broken na buhay mo, wasak na buhay mo, kaya yung ayusin ng Panginoon. Mas magkaroon ng mas mahal, mas halaga. Amen po ba? Kaysa nung wala ka pa sa Panginoon. Marahil sinasabi ng iba, ba't pastor, kung kailan naglingkod ako sa Panginoon, tsaka may dumating na mga problema. Sabi ko nga sa inyo, hindi po namin kayo bubulahin. Pag naglingkod kay Lord, oo, marahil may problema pa rin. Pero gagamitin niya ni Lord para mas maging testimony mo yan balang araw, mga kapatid. Payagan mo lang si Jesus. So, ang tanong ngayong gabi, where do broken hearts go? They should go to Jesus. Kaya ngayong gabi, hindi ko na po papakabahin pa. Lalo na po sa online, marahil may mga nanonood, na-sharean kayo ng online na ito. Alam ko wala pong aksidente sa ating Panginoon. Hindi po ito nagkataon lang. Alam ko sinadya ng Panginoon na kayo'y malda ako sa lugar na ito. Dahil alam ng Panginoon ang inyong kabigatan, alam ng Panginoon ang inyong mga problema. So tayo po'y mananalangin. Ulitin niyo po yung panalangin na aking pong babanggitin. Lalo na po sa mga first-timer. Sino po ba yung first time lang dito sa church na ito? Pwede po itaas ang isang kamay. 1, 2, 3. Amen. Si sister. 4. Amen. 4. Palakpakan natin ang ating isang kamay. So, dyan na lang sa inyong kinaupuan, tayo po'y magpipray. Ito po'y tinatawag na prayer of acceptance. Sino nga accept natin? Si Jesus. Di ba sa relationship, yung lalaki at babae, pag nanligaw yung lalaki, kailangan i-accept ng babae. Pag hindi, wala silang magiging relasyon. Tama po ba? Alam niyo si Lord, mahal na mahal tayo ni Lord, pero pag hindi mo tinanggap si Lord sa iyong puso, wala kayong magiging relasyon. Bakit? Hindi mo naman siya tinanggap eh. Kailan mo ba tinanggap si Jesus sa iyong puso? Di ba? So, kailangan ngayon seryosohin mo ng buong puso. Ulitin ninyo yung panalangin na aking pong babanggitin sa inyong puso. Huwag yung iba, marahil second time or baguhan lang kayo, hindi nyo pa masyadong naunawaan. Wala pong masama, ulitin ninyo sa inyong puso ng seryoso ang panalangin na ito. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Papayagan natin ang Panginoong Yesus sa ating pong buhay. Maging sa online, kung kayo po ay na-sharean ng online na ito, ay ulitin ninyo ang panalangin na ito. Sige po, kung handa na po tayo, yuko natin mga ulo. Ulitin natin ang panalangin na aking pong babanggitin. Panginoong Yesus, marami pong salamat sa iyong mga salita na aking napakinggan. Marami pong salamat sa iyong pag-ibig sa akin. Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Simula noon hanggang ngayon. Panginoong Jesus, pinapayagan kita na pumasok sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa muli mong pagbabalik, ako'y iyong makasama. Marami pong salamat. Ito po ang aking panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At ako na lamang ang nanalangin para sa inyo. Lord, marami pong salamat sa aming mga kaibigan, mga first-timer na nakadako sa church na ito. Hindi ko po alam, Panginoon, kung sino po ang naganyaya sa kanila, ngunit ang aming dalangin, pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay, Panginoon, Lord God. Makilala kanila ng lubusan at ang aming panalangin, marahil meron silang problema, marahil meron silang sakit, Panginoon, broken heart, Panginoon, sa kanilang buhay, Lord God. Ang aming panalangin, bigyan mo sila ng katugunan, bigyan mo sila ng himala, Panginoon, Lord God.
God, mga sa mga kaibigan namin na nanonood sa online, makilala ka nila, Panginoon, baguhin mo ang kanilang buhay, pagpalain, Panginoon, Lord God, maging ang bawat isa na naririto, Panginoon. Maraming salamat sa ilamang lahat ng kapurihan ng Ama sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Minsan pa, palampakan natin ang ating Panginoon. At welcome sa mga first time. Sana hindi ito ang una at huli. Kaya nga first time, meron second time, may third time. At alam niyo mga kapatid, dyan din po kami nagsimula. Ako po sa totoo lang, napilitan lang ako pumunta sa church. Kasi in-invite ako ng papa ko, ayaw ko talagang pumunta. Kasi sabi ko, Bisaya po ako, sorry for my word. Sabi ko, ayoko dyan sa mga born again yan. Buwang agad yan. Sabi ko po doon sa aking sarili. Pero, nung sinubukan ko lang pumunta sa church at nagpatuloy ako, nagkaroon ako ng kapayapaan, kagalakan, tapos nabago yung buhay ko. Kaya simula noon, nagpatuloy ako sa Panginoon. At masaya pala si church, masaya pala maglingkod sa Panginoon. Kaya nagpatuloy ako. Dati, lulong ako sa bisyo. Oo, masaya pagkasama ang barkada, pero pag mag-isa ka na lang, may kalungkutan ka pa rin. Pero pag naglilingkod ka sa Panginoon, iba yung kagalakan na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Unexplainable, hindi mo maipaliwanag. Kung kayo po ay nagnanais ng gano'n, try ko lang, magpatuloy lang kayo sa pagdalos na gawain ng ating Panginoon. Ang gawain po natin dito sa The Potter's House Christian Center, pag Sunday, alas 10 ng umaga. Pag gabi naman, syempre pag wala kayong time sa umaga, edi sa gabi, alas 6 po ng gabi, 6 to 8. So pili na lang kayo. Pwede rin naman, dalaman nyo pareho. Kung hindi naman kayo pwede ng Sunday, meron po sa Miyerkules, alas 6 din po ng gabi ang ating pong gawain. At kung marahil hindi ko alam kung meron mga taga-tansa, meron po tayo sa Tansa, meron po tayo sa Rosario, katabi ng SM, sa Bacoor, saan pa ba? Naik, marami pa po ibang lugar. Pag-uubos yung ating ano. Pero, yun po, kung dito po kayo sa Cavite City, ay welcome po kayo sa gawain ng ating Panginoon. Hindi ko po alam, meron po mga kumukuha ng pangalan. For record po yan sa church, saka po prayer purpose. Kung meron kayong prayer request, sabihin nyo lamang po at yung inyong contact para po kayo invite namin sa gawain. Cellphone number or hindi mo lang kung cellphone number. Messenger kung ano po, mas maganda para may add po namin kayo at ma-invite sa gawain ng Panginoon. Pero bago po yun, ay meron pa pong ilang awitin. Gusto nyo pa ba ng awitin? Yes! Mga ayaw nyo na, di ba? Dito po sila natin ito. Hindi, sige po, meron pa po 3 awitin. At pagkatapos po, meron tayong konting merienda po dyan. Pagpasensyahan nyo yung aming kayanan. Pero bago po yun, ay pakinggan nyo muna yung mga nalalabing awitin. Ibibigay ko sa kanilang pagkakataon. Pakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Isang mapagpalang gabi ulit sa bawat isa. Minsan po ay meron po mga times na bigat na po tayo sa mga problema natin. Na gusto na lang natin na huminto sa pakikipaglaban sa buhay. Pero tandaan natin, kaibigan, nandiyan ang Diyos para sa atin. Kaya pakinggan niyo po ang mensahe ng aming awitin. Huwag kang bibitaw. Wag kang
Amen. Praise God. Sino po dito may problema? Ay, ako lang ba may problema? Okay. So, ang pinakamaganda pong response sa problema ay hindi yung magpakalugmok tayo, magpakadepress. Pero, ang pinakamagandang response sa problema ay ang lumapit sa ating Panginoon. Kaya pakinggan niyo pang mensahe ng awiting ito, problema. Pakinggan niyo po ako ha. Lagi kang nagreklamo, nababagot kahit kanino. Bakit ba mainit ang iyong ulo? Ikaw ba ay may problema sa kaibigan o pamilya? O baka naman wala kang pera? Problema hindi mawawala. Pagdahil lang nagwawala. Umitang ka at iyak ay nagagawa. Problema ay malulutan. Pag-isipan mo mayroong lunas. Magbago ka at gaganda ang iyong bukas. Problema ay mayroong hangganan. Kahit di mo talikuran, basta di ayos mo ang iyong katwiran. Pag di mo kaya ang problema, lumapit ka sa Diyos, umasa. Sa Kanya tiyak ang iyong pag-asa. Problema hindi mawawala. Pagdahil kang nawawala. Umigang ka at iyak ay magagawa. Problema ay malulutan. Pag-isipan mo mayroong lunas. Magbago ka at gaganda ang iyong bukas. Problema ay mayroong hangganan. Kahit di mo talikuran, basta di ayos mo ang iyong katwiran. Di mo kaya ang problema, lumapit ka sa Diyos, umasa. Sa Kanya tiyak ang iyong pag-asa. Problema hindi mawawala. Pagdahil kang nagwawala. Umigang ka at iyak ay magagawa. Problema ay malulutas. Pag-isipan mo mayroong lunas. Magbago ka at gaganda ang iyong bukas. Problema hindi mawawala. At bakit kang nagwawala? Umigang ka at iyak ay magagawa. Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa.
ito na po yung last na kanta namin, kaya makakauwi na po tayo. So, ngayong gabi, sana lahat tayo ay makalaya na sa bigat na nararanasan natin ngayon sa mga pasanin natin, maging sa mga kasalanan. Sana ito na yung maging simula ng paglaya natin sa mga bagay na yun. Kaya ang huling awitin namin ang pinamagatan na Malaya Na. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. At dito na po tayo nagtatapos sa ating 180 Jam. Gusto niyo po ba lang kanta?
Ay. Amen. At tayo ay manalangin sa ating merienda. Amen. At mamaya ay ano tayo, mag-picture mga kapatid para meron tayong remembrance pala ng programa. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Lord, salamat Panginoon sa tagumpay ng 180 Jam, Panginoon Lord God, ang aming panalangin Lord God, ang mga awitin Panginoon Lord God, ang iyong mga salita Panginoon na hayag Lord God, ito'y magrema sa puso't isip ng bawat isa, bigyan mo ng kalakasan Panginoon Lord God, lahat ng narito Panginoon Lord God, may mga nanood sa online, Lord God, ang aming dalangin, Panginoon, Lord God, pag-alapin niyo po kami sa aming paglilingkod, Lord God, maghimala ka, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa, Lord God, sa aming pong paghiwa-hiwalay pansamantala, O God, at minsan pa, Panginoon, O God, ang aming pong pagsasaluhan, maging kalakasan, kapusugan, palain niyo po, Panginoon, mga naghanda, Panginoon, Lord God, i-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, Lord God. Maraming salamat. Ito po aming panalangin naman sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So, distribute na lang nila yung ating po merienda dito na sa harap. Tapos, picture po tayo mamaya pagkatapos para meron tayong pagkatapos kumain. So,